Ano ba ang pananampalataya para sa inyo? Sapat na ba yung magsimba tayo every Sunday, dumalo tayo every service? Masabi ba natin na may pananampalataya tayo na kapag nakakapagbigay tayo ng handog, nakakapagbigay ng offering, ng tithes, yan ba yung may tuturing na pananampalataya? Masasabi ba natin na may pananampalataya tayo kung nasa ministry na tayo? Nakakapagsilbi tayo sa ating Panginoon, nagiging mabuti tayo, nakakapagbasa tayo ng Biblia, nakakapagdasal naman tayo. Yan ba'y may tuturing na pananampalataya ng ating Panginoon? Masasabi ba natin na tayo'y may pananampalataya kapag tayo isang Kristiyano na, o masasabi natin na tayo ay may relihiyon na? Pero para sa ating Panginoon, sapat na kaya yan upang masabi ng ating Panginoon na may pananampalataya ka? Sapat na ba yan upang magtiwala sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo na talagang makikita niya na ikaw ay may pananampalataya? O ito'y pananaw lang ng tao na siya ay may pananampalataya, pero para sa ating Panginoon, ano ba yung tunay na pananampalataya na sinasabi niya para sa atin? Okay, basahin po natin ang aklat ng 1 chapter 2 verse 23 to 25. Basahin natin ulit. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Amen. Batay sa ating teksto na binasa sa aklat ng 1 chapter 2 verse 23 to 25, ang title ng ating preaching ngayon ay Alam ni Jesus ang puso ng tao. Amen. Sa itong preaching na ito ngayon ay nasa part 3 na tayo na patungkol sa kung tayo ba'y malamig o mainit sa pananampalataya. So nasa chapter 3 na tayo. Kung natatandaan ninyo yung last preaching na yung title, yung ang bagong buhay kay Kristo Jesus. Doon ay binanggit doon yung ano kayang palatandaan na may ipapakita natin upang masabi ng ating Panginoon na tayo may pananampalataya. So tayo, bilang mga mananampalataya, sa teksto na ating binasa ngayong araw na ito, yung mga tao ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa mga ginagawa niya. Pero bakit kaya hindi nagtitiwala ang ating Panginoong Yesus sa mga tao na iyon? Batay sa binasa natin, dahil alam ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang iniisip nila at kung ano ang nasa puso ng mga tao na iyon. Naniniwala sila sa ating Panginoong Jesucristo, pero hindi nagtitiwala ang ating Panginoong Yesus sa kanila. Dahil alam niya, nababasa niya sa puso nila at nakikita sa kanilang isipan na hindi totoo ang pananampalataya nila. Kasi marami sa mga tao na masasabi natin na may pananampalataya sila, pero kung titignan natin na yung basihan ng ating Panginoong Jesucristo ay mula sa puso mismo yung pananampalataya. Ang pananampalataya na sinasabi ng ating Panginoon ay pagbabago para dito sa ating puso at sa isipan. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, hindi basta-basta nagtitiwala ang ating Panginoon sa mga taong sinasabi na may pananampalataya sila, pero hindi naman ito nakikita sa puso at isipan nila. Tignan ninyo yung mga bansa. Ang buong mundo ay may kanya-kanyang mga relihiyon. Sa buong mundo, napakaraming simbahan, iba't ibang klase ng mga pagsamba, pero yun ay may tuturing na pananampalataya. Yun nga lang, ang pinagkaiba nila is iba-iba ang doktrina ng mga tao. Pero masasabi natin na ang lahat naman ng tao ay may pananampalataya. Yun nga lang, nababatay kung sa paanong paraan sila sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung sa mundong ito, masasabi natin na yung ibang tao, sinasabi nila na may pananampalataya ako kahit hindi ako magsisimba. Okay lang na nasa tahanan ako, sa bahay lang ako, basta masasabi ko sa sarili ko na may pananampalataya ko at alam ko ang salita ng Panginoon. Pero yun ba'y maituturing ng Panginoon na isang pananampalataya? Kung hindi ka naman nagsisimba at ang alam mo lang sa sarili mo na ikaw ay may pananampalataya dahil
kilala mo ang salita ng ating Panginoon. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi siya nagtitiwala sa mga tao kasi nga alam niya kung ano ang nasa isipan nila at kung ano ang nasa puso nila. Para sa atin, mga kapatid, ano ba ang pananampalataya para sa inyo? Sapat na ba yung magsimba tayo every Sunday, dumalo tayo every service? Masabi ba natin na may pananampalataya tayo na kapag nakakapagbigay tayo ng handog, nakakapagbigay ng offering, ng tithes, yan ba yung may tuturing na pananampalataya? Masasabi ba natin na may pananampalataya tayo kung nasa ministry na tayo? Nakakapagsilbi tayo sa ating Panginoon? Nagiging mabuti tayo? Nakakapagbasa tayo ng Biblia, nakakapagdasal naman tayo, yan ba'y may tuturing na pananampalataya ng ating Panginoon? Masasabi ba natin na tayo'y may pananampalataya kapag tayo isang Kristiyano na o masasabi natin na tayo ay may relihiyon na? Pero para sa ating Panginoon, sapat na kaya yan upang masabi ng ating Panginoon na may pananampalataya ka? Sapat na ba yan upang magtiwala sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo na talagang makikita niya na ikaw ay may pananampalataya? O ito'y pananaw lang ng tao na siya ay may pananampalataya pero para sa ating Panginoon, ano ba yung tunay na pananampalataya na sinasabi niya para sa atin? Dito sa aklat ng Roma chapter 2, verse 29. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban, ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. Kaya nga mga kapatid, sinasabi dito na ang tunay na binago daw ng ating Panginoon ay mula sa puso't kalooban. Hindi lamang sa pananalita natin, sinasabi natin na tayo isang Kristiyano, pero hindi naman nakikita sa mga gawa natin na tayo'y binago ng ating Panginoon. Hindi nakikita sa mga gawa natin na kung tayo'y tunay at ganap na mananampalataya ni Kristo. Kaya nga sabi niya, ang tunay na Hudyo ay yung taong nabago sa puso't kalooban. So makikita natin, yung tao kung siya ba'y may tunay na pananampalataya, mula sa puso lumalabas yung ganap na pananampalataya niya kay Kristo. Ipinapahayag ito ng kanyang labi na siya'y sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo, paano natin malalaman kung tayo ba'y may pananampalataya sa ating Panginoon? Ito'y mula sa ating puso. Kaya nga sabi niya, ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga ang tanong natin, nasa atin ba ang Espiritu Santo ng ating Panginoon? Paano natin masasabi na tayo may pananampalataya sa ating Panginoon kung wala naman ang Espiritu ng ating Panginoon? Katulad na lamang ng isang lata. Ang isang lata kapag walang laman, kapag hinagis mo napakaingay. Pero kung ito'y may laman, ito'y tahimik. Ganon din sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kung wala ang Espiritu Santo, ito'y walang kabuluhan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, kapag ang tao'y wala sa kanyang Espiritu, hindi kay Kristo ang taong yun. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante na ang Espiritu Santo ay nasa puso ng isang tao. Yun ay katibayan na ang isang tao ay binago na ng ating Panginoon. Ang tunay na kahulugan ng pananampalataya ay yung taong nabago sa puso't kalooban. Ang ibig sabihin lamang nun, yung taong nagsisi sa kasalanan. Mula sa kanyang puso, lilinisin iyon. Kaya mula sa puso ng tao, lahat ng kasamaang nananaig sa kanya ay lilinisin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Andun yung pagsisisi ng isang tao. May mga tao na nagsasabi na, wala akong kasalanan. Wala akong nagawang mga pagkakasala, ni hindi ako pumatay ng tao. Basta, may pananampalataya ako sa ating Panginoon. Wala akong dapat ipagsisi sa harapan ng Diyos dahil hindi ako pumapatay ng tao. May ganong tao na ang kanyang pananaw sa harapan ng Diyos ay wala siyang kasalanan. Kaya nga, sa teksto na ating binasa, yung mga tao na hindi naniniwala sa salita ng Panginoon, pero naniniwala sila sa kakayahan ng ating Panginoong Jesucristo. Noong unang panahon kasi, wala pang tao na may kakayahan na makapagpagaling ng may sakit, magbuhay ng mga patay.
kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, ginawa niya yung lahat ng bagay na yun. Pinagaling niya yung mga may sakit, mga sinasaniban ng mga demonyo, pinalaya niya, mga may ketongin, luminis, mga pilay, mga lumpo nakalakad, mga bulag nakakita. Lahat ng yun ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung mga tao, naghangad sila na sila man ay gumaling. Kaya nga sinasabi nila, may pananampalataya silang gagaling sila. Pero pagdating naman sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, nung nangaral ng ating Panginoong Jesucristo, naniwala ba sila? Hindi sila naniwala sa ating Panginoon. Dahil naniniwala lang sila sa kakayahan na kayang gawin ng ating Panginoon. Dahil ang kailangan nila, yung gumaling sila sa kanilang karamdaman. Pero pagdating naman sa paghingi ng kapatawaran, wala silang pananampalataya sa bagay na yun. Kaya nga may mga taong naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, pero wala silang pagsisisi sa puso nila. Dahil hindi nila tinatanggap ang magandang balita ng pagsisisi. Tayo, pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon, ipinapahayag every Sunday, every service, na dapat tayo magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil yun naman yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Simula nung mangaral siya ng salita ng Panginoon, ipinangaral niya na lahat ng tao ay dapat magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pero yung mga tao, kung titignan ninyo nung unang panahon, kahit nangaral ang Panginoong Jesucristo ng magandang balita, hindi pa rin sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Tayo, mga mananampalataya, ano bang klaseng pananampalataya na meron tayo ngayon? Andun ba yung damdamin natin na ituring natin ang ating sarili na makasalanan sa harapan ng ating Panginoon? Tayo ba'y masasabi natin na sapat na ito? Yung nakakadalo ako sa simbahan, sapat na ito na nagmi-ministry ako, sapat na ito na nakakapagbigay ako ng offering ko, ng tithes ko. May tuturing na ito ng pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Pero sa harapan ng Panginoon, ang nais niya para sa atin, yung tunay na pagbabago. Pagbabago, hindi sa panlabas na anyo lang, kundi mula sa puso mismo, babaguhin tayo ng ating Panginoon. So, sa paanong paraan? Sa pamagitan ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Nang sa gayon, papasok sa inyong buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Holy Spirit ang magmamanage ng buhay natin. Hindi na tayo yung magmamanage ng sarili nating buhay, kundi ang Holy Spirit mismo. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, mamuhay kayo na may kabanalan. So paano tayo mamumuhay na may kabanalan kung wala sa atin ang Espiritu Santo na gumagabay sa atin patungkol sa salita ng Diyos? Kaya nga mga kapatid, isipin niyo mabuti, kung nasa inyo ba ang banal na Espiritu Santo? Suriin ninyo ang inyong puso kung kayo ba ay namumuhay pa rin sa salita ng Panginoon. Namumuhay ba kayo na nararamdaman ninyo sa puso nyo na kayo isang makasalanan? Nararamdaman nyo ba sa puso nyo na kayo'y dapat magsisi sa mga kasalanan ninyo? Kaya nga nung gabi na dumating si Nicodemo, anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nung gabi na yun, nagtanong si Nicodemo kung paano ba magkakaroon. Paano ba may ipapanganak muli ang isang tao? Kaya nga, sinabi yun ng ating Panginoon. Ang bautismo ay tandaan ng paglilinis, paglilibing ng kasalanan. Bilang tayo muling binuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bautismo ay, ibig sabihin ay, andun yung repentance. Andun yung pagsisisi natin sa lahat ng ating mga kasalanan. Inililibing natin yung ating mga kasalanan. At sa pag-ahon natin sa tubig, ito'y panibagong buhay. Ginawa iyon ng ating Panginoon sapagkat si Jesucristo, nang naparito siya sa mundong ito, nag-alay siya ng kanyang buhay para sa atin. Para sa ating mga kasalanan, sa pamagitan ng kanyang dugo, inialay niya sa krus upang tayo matubos sa mga kasalanan natin. Ginawa iyon ng ating Panginoon, nag-alay siya ng buhay para sa ating mga makasalanan. Kaya nga tayo, si Kristo ay muling binuhay, tayo man ay muling tumanggap ng muling pagkabuhay. Sa pamagitan na rin ng buhay ni Kristo mismo. Inilaan niya yung kanyang buhay para tayo ay maligtas sa kapahamakan. Tinubos tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. Tinubos tayo sa kaparusahang mapunta ng impyerno.
Ginawa iyon ng ating Panginoon sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay at nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay walang kasalanan, pero tayo na nabubuhay ay may kasalanan. Kaya ginawa ng ating Panginoon ay nag-alay siya ng buhay para sa ating mga pagkakasala. Kaya kung naniniwala kayo kay Kristo, dapat ninyong pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Dapat natin pagsisihan ang kasalanan dahil ito yung dahilan kung bakit si Kristo ay namatay sa krus. Ang kasalanan ito ang naging dahilan kung bakit nag-alay ng buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, binigyan tayo ng panibagong buhay. Paano natin gagamitin ang buhay na ito sa harapan ng ating Panginoon? Mamumuhay ba tayo na malaya na? O mamumuhay tayo bilang alipin ng ating Panginoong Jesucristo? Tayong lahat, alam natin na ang lahat ng tao ay makasalanan. Ang tao, kahit na namatay si Kristo sa krus, ang tao ay nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala. Nagpapatuloy pa rin siya sa paggawa ng kasalanan. Dahil nabubuhay tayo sa mundo na makasalanan. Ito mundo na ito, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang dyablo, ibinigay na sa kanya yung pamamahala sa daigdig na ito. Kaya nga yung mga tao sa mundong ito, namumuhay sila na naghahangad ng mga bagay sa salibutan dahil nandyan pa rin ang dyablo. Namumuhay ang mga tao sa hilig ng laman. Ninanais nila yung mga bagay sa salibutan dahil hindi nila hinahanap yung presensya ng ating Panginoon. Pero kung nasa kanila na ang ating Panginoon, nasa puso nila ang Panginoon, hindi nila hahangarin yung mga bagay sa salibutan. Pero kung tayo namumuhay sa salibutang ito, ibig sabihin, wala sa atin ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga kung kayo naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, dapat magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Dapat talikuran na natin yung mga bagay na nagagawa natin. Yung mga bagay na nagawa natin nung unang wala tayo sa Panginoon. Dapat bumalik na tayo sa presensya ng ating Panginoon at magpatuloy tayo sa pananampalataya. Dapat nating hangarin yung bagay na maka-spiritual. Hangarin natin hanggang sa araw na dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong magpakampante sa buhay natin dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan kukunin yung ating buhay. Kung tayo magpapakampante sa buhay natin ngayon, paano na lamang kung dumating ang Panginoon? Masasabihin ba natin na, Lord, naglingkod ako sa iyo kaya papasukin mo ako sa kaharian mo. Hindi ganoon ang Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon ay mamuhay tayo na may kabanalan. Kaya nga ang ating Panginoon, dahil sa kasalanan natin, nag-alay siya ng buhay para sa atin na mga makasalanan. Kaya nga sinasabi dito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh. Sa kanya ang kaparasang tayo ang dapat tumanggap. Biruin na yun. Napakalaking kagandahang loob na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dapat tayo ang tatanggap ng kaparusahan, pero ginawa ng ating Panginoon, ipinataw niya sa kanyang buktong na anak ang parusang dapat para sa atin. Hindi ba natin dapat ipagpasalamat ang bagay na iyon? Yun ay pangako ng Diyos para sa atin. Katulad na naging preaching kanina. Nangako kay Rahab na maliligtas siya. Andun yung pangako ng Panginoon para sa kanya na maliligtas siya sa araw na iyon. Tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Rahab. So tayo man, dapat hintayin natin yung pangako ng Panginoon na tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat habang nabubuhay tayo sa mundong ito, maging tapat tayo at panghawakan natin yung pangako ng ating Panginoon. Panghawakan natin yung salita niya na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sa paanong parang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yung maging tapat tayo hanggang wakas. So paano tayo magiging tapat hanggang wakas? Yung nasa atin ang Espiritu Santo. So paano naman sa atin ang Espiritu Santo kung hindi tayo nagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan? Linisin muna natin ang ating mga puso. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, kahit na ang mga tao na yun ay sumasampalataya sa Kanya, hindi pa rin siya nagtiwala sa kanila. Bakit? Dahil marumi ang kanilang puso't isipan. Hindi nila tinatanggap ang salita ng Diyos.
Hindi nila tinatanggap sa puso nila na sila'y isang makasalanan. Tayo, tinatanggap ba ninyo na kayo isang makasalanan? Naririnig nyo ba yung konsensya ng Holy Spirit sa puso niyo tuwing nangungusap ang Panginoon sa inyo na dapat kayong magsisi sa inyong mga kasalanan? Nakakaramdam ba kayo ng konsensya na dapat magsisi ako, ay nagkasala ako sa Panginoon, dapat kong pagsisihan ito. Nagkaroon ako ng pagkakasala sa Panginoon, mapupunta ako ng impyerno. Naririnig niyo ba yung konsensya na pangungusap ng Holy Spirit sa inyo? Paano niyo masasabi na kayo'y may pananampalataya kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagtitiwala sa inyo, ni hindi naniniwala sa mga sinasabi ninyo? Paano magtitiwala sa ating Panginoon? Kaya nga mga kapatid, sumasampalataya ka ba sa ating Panginoong Jesucristo? Kung paano yung pananampalataya ng mga tao noon, ikaw ba'y nananampalataya sa Panginoon lang? O sumasampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo dahil may kailangan ka lang sa Kanya? Naniniwala ka sa Kanya dahil may kakayahan ng Panginoon na ibigay lahat ng iyong kagustuhan, na may kakayahan siyang tumugon sa iyong kahilingan. Hanggang doon lang ba yung pananampalataya mo sa ating Panginoon? O naniniwala ka sa ating Panginoon dahil naniniwala ka sa pangako niya na ibibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan? O naniniwala ka sa ating Panginoon na si Kristo'y namatay dahil sa iyong mga kasalanan? Tayo, ano bang klaseng pananampalataya na meron tayo sa harapan ng ating Panginoon? Ano ba ang palatandaan na may papakita natin nang sa gayon masabi ng ating Panginoon na ako'y nagtitiwala sa iyo? O makita ng ating Panginoon na wala akong tiwala sa iyo dahil lumalapit ka lang sa akin dahil may kailangan ka. Nagdarasal ka lang dahil may kailangan ka. Tumatawag ka lang sa akin dahil may problema ka. Ang Panginoon, alam niya kung anong nasa puso natin. Kaya nga, ang Panginoon, sabi niya rito, subalit humihingi kayo. Ang dapat humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Dapat sa inyong pagdarasal, hindi kayo pabago-bago ng isip. Dapat nagtitiwala kayo sa ating Panginoon. Nakikita ng Panginoon kung anong nasa puso ninyo. Kung may doubt ba kayo sa inyong pagdarasal. O peke lamang ang pananampalataya na meron kayo. Ang sabi na pa, huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kaya nga mga kapatid, sa inyong pananalangin, dapat hindi kayo nagda-doubt. Dapat buo ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Alam niya kung anong nasa puso natin. At alam niya rin kung anong nasa isipan natin. O baka humihiling lang tayo sa ating Panginoon dahil kailangan lang natin ito. Hindi dahil nais natin na parangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat humihiling tayo sa Panginoon na magbibigay karangalan sa ating Panginoon. Yun ay sapat na para may pakita natin na may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Katulad na lamang ng nais, Lord, bigyan mo ako ng kakayahan na makapaglingkod sa iyo. Bigyan mo ako ng kakayahan, nais kong pumasok sa music ministry para maparangalan ka at mapurihan ka. So ang ating Panginoon, akala natin na sapat na yung ginagawa natin na nasa ministry tayo para tayo ipagpalain ng ating Panginoon. Kumbaga sasabihin natin, Lord, baliktaya. Baliktaya na tayo, naglingkod ako sa iyo, kaya tugunin mo ko sa aking mga panalangin. Lord, naglingkod na ako, nasa ministry na ako, kaya nararapat lamang na tugunin mo ko sa aking mga panalangin. Ganun ba yung pananampalataya na may papakita natin sa ating Panginoon? Pero ang nais ng ating Panginoon, yung mabago yung puso natin. Mabago yung kaisipan natin sa harapan ng ating Panginoon. Hindi yung sasabihin natin, Lord, naglingkod naman ako sa iyo. Kaya, ibigay mo sa akin yung kahilingan ko. Sa harapan ng Panginoon, naglilingkod ba tayo na may kapalit? Yun ba'y pananampalataya na may ituturing sa harapan ng Panginoon? Ano bang may papakita natin na palatandaan? Ang Panginoong Jesucristo, nag-alay siya ng kanyang buhay. Ito'y kagandahang loob na hindi kayang bayaran. Kaya tayo,
naglilingkod man tayo, ibigay man natin ang ating buong buhay, ibigay man natin ang ating kayamanan, hindi sapat ang lahat ng yan para mabayaran natin yung kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Tayo, sumasampalataya tayo sa Panginoon. Sapat na yun sa harapan ng Panginoon na may pakita natin na sincerity tayo sa harapan ng ating Panginoon. Dapat magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Ang tunay na Hudyo na binago, ang taong binago sa puso't kalooban. Kaya nga ang Panginoon, ang hangarin niya para sa atin ay baguhin tayo. Hindi tayo naglilingkod lang sa harapan ng Panginoon. Ay, magaling ako sa ministry, magaling ako mag-preaching, magaling akong mag-lead, magaling ako sa gitara, magaling ako sa music ministry, magaling ako sa pag-evangelize, magaling ako magdasal, magaling ako sa lahat. Hindi ganoon ng Panginoon. Hindi nakatingin sa inyong kagalingan ng Panginoon para sabihin niyo, Lord, tugunin mo ako sa aking mga kahilingan. Hindi ganoon. Hindi nagtitiwala sa iyo ang Panginoon dahil hindi totoo ang iyong pananampalataya. Sabi niya dito, ang taong iyo'y pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. So huwag kayong maglingkod para lang parangalan kayo ng tao. Huwag niyong isipin na magaling kayo para ipakita lang magaling kayo sa ministry na ito. Kundi maglingkod kayo ng buong puso sa Panginoon. Dahil pararangalan kayo ng Diyos sa ginagawa ninyo. Kaya kung totoo kayong naglilingkod sa Panginoon, dapat buong puso at buong pag-iisip yung paglilingkod niyo sa ating Panginoon. Hindi lang kayo basta kumakanta, hindi lang kayo basta nasa ministry, hindi lang kayo basta nagdarasal, kundi nakikita yan ng Panginoon kung sincerity ba ang inyong pananampalataya. Dapat malinis ang puso ninyo at isipan. Dapat handa kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat nakahanda na ang inyong puso't isipan na maihandog ang inyong sarili, na maihandog ang pagpupuri para sa Panginoon. Yung pasasalamat ay handa na sa harapan ng Panginoon. Hindi yung makita ng Panginoon na hindi pa kayo handa. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo hindi nagtitiwala sa inyo. Walang tiwala ang ating Panginoon sa atin dahil hindi bukal sa puso natin, hindi bukal sa isipan natin yung pananampalataya na ipinapakita natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya hindi porke na magaling tayo sa lahat ng bagay na ito, tayo ay tutugunin na ng ating Panginoon. Kundi, nais ng ating Panginoon ay mabago ang ating puso sa paanong paraan, sa pagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng pagsisisi natin. Ang Panginoon ay papasok sa buhay natin. Babaguhin yung buhay natin. Si Lord mismo maglilid sa buhay natin. Itatama niya yung mga pagkakamali na meron tayo. Si Lord mismo ang babago sa atin. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karinang langit. Kaya huwag nating ipagmalaki na tayo nasa ministry. Huwag nating ipagmalaki, magaling tayo mag-preaching. Hindi yung pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Ang papasok lamang sa karinang langit, yung sumusunod sa kalooban ng Ama. Yun lamang ang papasok sa karinang langit. Sasabihin, sa panahon na yun, sasabihin nila, Panginoon, hindi po ba ako yung nagpahayag na mensahe ninyo? Hindi po ba ako yung nangaral, nagpalayas ng demonyo sa pangalan mo? O sasabihin natin, Lord, hindi po ba ako yung nasa ministry? Ako pa yung nagli-lead ng ministry? Hindi ba ako worship leader? Hindi ba ako gitarista? Hindi ba ako nangangaral ng salita mo? Pero ang Panginoon ang sasabihin niya, hindi kita nakikilala. Kasi ang Panginoon, alam niya, ginagawa mo lang yan dahil gusto mong parangalan ka ng tao. Pero hindi mo yan ginagawa para parangalan ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon kung anong nasa puso't isipan mo. Kaya kahit na nasa ministry ka pa, kahit sabihin mo, Panginoon, Panginoon, papasukin mo ko. Pero hindi ka papapasukin ng Panginoon. Dahil hindi mo sinusunod ang kalooban ng ating Ama. Alam niyo ba kung anong kalooban ng ating Ama? Alam niyo ba? Ang kalooban ng ating Ama ay ang salita mismo na ipinapahayag every Sunday. Sinasabi ng Panginoon ang lahat ng nais niyang iparating sa atin. Pero isinasabuhay ba natin ang salita ng Diyos na naririnig natin?
Kaya nga sabi niya dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Ama. Ibig sabihin, ang salitang ipinapahayag, every preaching, may utos ang Panginoon. Ano ang utos niya para sa atin? Dapat tayo magsisi sa lahat ng kasalanan. Ano ang kalooban niya? Isinasabuhay ba natin? Tinatanggap ba natin yung kalooban niya para sa atin? Tandaan ninyo, lahat ng kailangan natin, alam ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon. Alam ng Panginoon kung ano ang problema mo. Alam ng Panginoon kung ano yung mga dasal mo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sa pamamagitan ng preaching, idinideliver yung kasagutan ng iyong mga kahilingan. Sa paanong paraan mismo? Sa paghingi ng kapatawaran sa kasalanan. Dahil hindi mo makakamtan yung mga kahilingan mo hanggat hindi sumasa iyo ang Panginoong Jesucristo. Kahit humiling ka ng humiling sa harapan ng Panginoon, Lord, bigyan mo ako, Lord, tulungan mo ako sa problema ko. Hanggat hindi mo pinagsisisihan ang kasalanan mo. Kaya nga, preaching, laging pagsisisi. Nang sa gayon, sumaiyo ang Panginoon at magkaroon ka ng personal na relationship sa ating Panginoon. Kayo mismo ay mag-usap ng Panginoon. Hindi yung magdarasal ka ngayon, pero hindi mo isa sa puso ang salita ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon kung anong kailangan mo. Anong kailangan ninyo? Ang magsisi muna sa kasalanan. Nang sa gayon, maramdaman ninyo ang presensya ng ating Panginoon sa puso ninyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, nakikita ko ang puso ninyo. Nakikita ko ang isipan ninyo, kaya hindi ako nagtitiwala. Ibig sabihin, wala ako sa puso mo. Wala ako sa isipan mo. Alam ko ang binabalak mo. Hindi ako nagtitiwala sa lahat ng dasal mo. Hindi ako nagtitiwala sa lahat ng plano mo. Dahil wala ako sa buhay mo. Nagpaplano ka sa buhay mo, pero wala ako sa plano sa buhay mo. Tumatawag ka sa aking pangalan, pero ang totoo, wala ako sa buhay mo. Tumatawag tayo. Umiiyak tayo sa harapan ng Panginoon. Lord, kailan mo ba ako tutugunin? Kailan ba matatapos itong problema na to? Pero hindi nyo alam. Sa harapan ng Panginoon, meron kayong personal na problema. Pera lang ba ang problema? Asawa lang ba ang problema? Pamilya lang ba ang problema? Mga anak lang ba ang problema? Trabaho lang ba ang problema? Hindi nyo iniisip na ang kasalanan ay malaking problema sa harapan ng ating Panginoon. Ayusin niyo muna ang relasyon ninyo sa harapan ng ating Panginoon. Pagsisihan niyo muna ang lahat ng inyong mga nagawang kasalanan. Nang sa gayon, kapag pumasok sa buhay ninyo ang ating Panginoong Jesucristo, tutulungan kayo ng ating Panginoon na tuparin lahat ng inyong mga kahilingan. Hindi yung hihiling ka sa Panginoon, Lord, tugunin mo ko sa mga bagay na ito. Ang nais ng Panginoon ay baguhin ng iyong puso at isipan. Nais ng Panginoon na mabago ka. Magkaroon ka ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa karinang langit. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Yun ang tunay na pananampalataya. Paano ba natin susundin ang kalooban ng ating Panginoon? Ano ba ang kanyang kalooban? Ang salita mismo na ipinapahayag ko sa inyo ngayon ay dapat ninyong isapuso. Dapat ninyong isabuhay ang salita ng Diyos nang sa gayon ay sumainyo ang ating Panginoon. Kaya nga sa pakikinig ng salita ng Diyos, andyan yung pag-aamen natin. Ibig sabihin, bine-bless kayo ng Panginoon. Sumasa inyo na sa puso ninyo ang ating Panginoon, ang kanyang mga salita. Pero kung hindi tayo marunong mag-amen, paano papasok sa puso natin ang salita ng ating Panginoon? Kaya nga nag-aamen tayo, ina-accept natin ang magandang balita ng ating Panginoon. Ina-accept natin sa puso natin. Hindi lamang ito naririnig, kundi isinasa puso na natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga, sa bawat pakikinig natin ng preaching, tumatanim ba ito sa ating puso? Itinatanim ba natin ito sa ating puso? Sa bawat pakikinig natin ng salita ng ating Panginoon, nararamdaman ba natin yung salita ng ating Panginoon?
Nagkakaroon ba tayo ng kirot sa puso natin tuwing naririnig natin ang magandang balita ng pagsisisi? O iisipin lang natin, Lord, wala naman ako nagawang kasalanan, pero bakit dumaranas ako ng napakaraming problema? Lord, wala akong kasalanan na nagawa sa iyo, naglilingkod naman ako sa iyo. Pero nakikita ng Panginoon kung anong nasa puso't isipan natin. Sa bawat preaching, naramdaman niyo ba na dapat kang umiyak? Nakakaramdam na ba kayo na gustong-gusto niyo humagulgol dahil na-realize niyo na kayo isang makasalanan? Naranasan niyo na ba yung ganong klaseng pakiramdam sa puso ninyo? O yung puso natin matigas na? Hindi na natin maramdaman yung salita ng Panginoon. Alam niyo, buksan ninyo ang puso ninyo. Ang tanging kailangan ninyo para magkaroon ng solusyon ng problema ninyo ay ang Panginoong Jesucristo. Hanapin niyo muna ang Panginoong Jesucristo sa buhay ninyo. Hanapin niyo muna si Jesus sa buhay ninyo. Dapat muna kayo magsisi sa inyong mga kasalanan. Nang sa gayon, kapag kayo pinatawad ng ating Panginoon, papakinggan niya kayo sa inyong mga panalangin. Magtitiwala sa iyo ang ating Panginoon dahil alam na niya kung anong nasa puso mo at nasa isipan mo. Alam niya na nasa puso mo'y nakapagsisi ka na sa iyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, hindi kayo nakakayak dahil hindi niyo tinatanggap ang salita ng Diyos. Hindi kayo nakakaiyak sa every time na magkakaroon ng preaching. Hindi niyo maramdaman ang salita ng Diyos kasi nga hindi niyo binubuksan ang puso ninyo. Hindi niyo nare-realize sa bawat salitang lumalabas na ipinapahayag dito. Alam niyo, ang nais ng Panginoon, every preaching, yung magsisikas sa iyong mga kasalanan. Nais ng Panginoon na ma-realize mo na ikaw ay isang makasalanan, na ikaw ay dapat magsisi, ikaw ay mapupunta ng impyerno kung hindi ka magsisisi sa iyong mga kasalanan. Every preaching, may narinig ba kayong preaching na pagpapala? Prosperity gospel. Meron ba kayong narinig na ganong klaseng preaching dito? Wala. Sa bawat preaching, andyan yung salita ng pagsisisi. Andyan yung pagpaparealize na dapat kayo magsisi sa inyong mga kasalanan. Ganon din ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya nangangaral ng magandang balita, hindi niya sinabi na pagpapalain ko kayo. Walang pangako ang Panginoon ng pagpapala para sa ating lahat. Anong pangako ng Panginoon? Magsisi na kayo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Yun ay ang pangako ng Panginoon para sa atin. Ang tunay na pagpapala ay ang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa paanong paraan? Magsisi na kayo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, kung may mga problema kayo sa buhay ninyo, ang Panginoon mismo hanapin niyo muna. Hanapin ninyo sa buhay ninyo ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon. Kaya nga, patuloy tayong sinasarado ang ating mga puso dahil hindi natin ina-accept yung salita ng ating Panginoon. Ginagawa natin na matigas ang ating mga puso. Ang tendency, yung salita ng Panginoon ay hindi ina-accept. Hindi tumatalima sa ating mga puso ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo, sa bawat pakikinig ko ng salita ng ating Panginoon, yung pangungusap ng Panginoon sa buhay ko, nung ibigay ng Panginoon yung mensahe na ito para sa ating lahat, sa company nagtatrabaho ko, sobrang humagulgol ako sa iyak. Pumasok pa ako sa stock room para lang umiyak dahil na-realize ko sa sarili ko. Minsan sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kahit sabihin mo pa mangangaral ka ng salita ng Diyos, kahit sabihin mo pang nagdarasal ka, nagbabasa ka ng Biblia, minsan nakakaramdam tayo ng doubt. Minsan nakakaramdam tayo na wala ng pag-asa. Hindi na tayo tinutugon ng Panginoon. Minsan nakakaramdam tayo ng hindi na tayo sincerity sa harapan ng ating Panginoon. Kasi nga, nawawala na tayo ng pag-asa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, sobrang iyak ko nung ibigay ng Panginoon ang mensahe na ito. Na ang Panginoon, minsan hindi nagtitiwala sa akin. Dahil may doubt na ako sa panalangin. Lord, bakit hindi mo ako tinutugon? Hanggang kailan ko daranasin ang problemang ito? Kailan mo ako tutugunin? Naglilingkod ako sa iyo. Andun yung doubt mo sa puso mo na gusto mo nang matugunan o matapos pa ang problema natin. Pero ang Panginoon, sinasabi niya, hindi ako nagtitiwala sa iyo.
Dahil nakikita ko sa iyong puso't isipan na hindi pa ganap ang pananampalataya na ipinapakita mo sa harapan ko. Hindi pa ganap yung pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, nandito tayo ngayon para pakinggan ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo kung paano ba tayo mababago, kung ano ba yung solusyon sa mga problema natin. Isang solusyon lang ang nais ng Panginoon. Magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Pagsisihan natin lahat ng ating mga pagkakasala. Alisin natin yung barrier sa pagitan ng ating Panginoon. Alam nyo anong barrier na yan? Kasalanan. Yung kasalanan na pumapagitan sa atin. Kaya nga, hindi natin maranasan ang Panginoon. Hindi natin maramdaman sa puso natin na dapat tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga, yung barrier na yan, tanggalin natin. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan na gawa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, yung salita ng Panginoon, kung hindi nyo tinatanggap, darating ang araw, ang salita na ipinapahayag ko sa inyo ngayon, siyang hahatol sa atin. Kung hindi natin pagsisisihan ang lahat ng ating mga kasalanan, ang salita mismo na ipinapahayag ko sa inyo ngayon, ang hahatol sa atin sa huling araw, kung hindi natin isasabuhay ang salita ng ating Panginoon. Kaya ito ang mensahe ng Panginoon. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang nananalig sa akin ay huwag nang manatili sa kadiliman. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita. Hindi ang Panginoon mismo ang hahatol sa atin. Tayo mga nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ngunit ayaw namang sumunod dito dahil ayaw ninyong isabuhay ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Kaya nga ipinapahayag ang salita ng Diyos upang tayo ay maligtas. Ipinapahayag ang salita ng Diyos, pero paano na lamang? Kung ayaw natin tanggapin sa puso natin ang salita ng Panginoon, paano na lamang kung hindi natin sinusunod ang salita ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa aking salita at sa aking mga salita. Ang salitang ipinapahayag ko ngayon, ang hahatol sa kanila sa huling araw. Ang salita mismo ng Diyos ang hahatol sa atin. Sa huling araw, kung hindi natin tatanggapin sa puso natin ang mensahe ng Diyos, sa oras na ito dapat bukas ang inyong puso at isipan. Hindi yung abala kayo sa maraming bagay. Kaya hindi pumapasok sa inyong puso ang salita ng Panginoon. Dahil hindi nakikita ng Panginoon na sincerity ka na makinig ng salita ng Panginoon. Hindi niya nakikita sa iyong puso at isipan na tunay kang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga salita ng Diyos, hindi nyo nare-realize na kayo isang makasalanan. Hindi nyo naiisip ni naririnig ang panawagan ng ating Panginoon. Ang salitang ipinapahayag ko ngayon ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sapagkat nang ako'y nagsalita ng mula sa sarili ko lamang, hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Yung sabi ng Panginoon. Sinasabi ito ng ating Panginoon na sa gayon, tanggapin natin sa puso natin ang lahat ng ating mga naririnig patungkol sa preaching. Iisa lang ang gusto ng Panginoon, yung magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga sabi niya, ipinapahayag ito at alam ko ang kanyang mga utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng salita na ipinapahayag ngayon na magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Pero bakit hindi nyo ito tinatanggap sa puso ninyo? Dahil ba wala kayong pananampalataya? Ang nais ng Panginoon ay may ipakita nyo yung tunay na pananampalataya. Yung pagbabago ninyo sa inyong puso at isipan. Makita ng Panginoon yung tunay na pananampalataya na meron kayo. Anong mapapala ninyo? Kahit makamtan ninyo ang mga bagay sa mundong ito, kung mapunta naman kayo sa impyerno. Anong mapapala ng tao, sabi ng ating Panginoon, kung hindi naman niya mabibili yung buhay niya? Walang halaga yung kayamanan sa mundong ito kung tayo mapupunta ng impyerno. Ang nais ng Panginoon ay mamuhay kayo na may kabanalan. Mamuhay kayo ayon sa salita ng ating Panginoon na sa gayon, ang salita na ipinapahayag sa inyo ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang utos na ito ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinapasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag.
So sa bawat preaching, every Sunday, dapat nasa puso natin ang lahat ng salitang ating naririnig. Sapagkat ito'y magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito'y mensahe na mula sa Ama. Hindi mula sa tao, kundi mula sa ating Ama. Kaya nga may mga taong nananampalataya sa ating Diyos. Pero wala silang damdamin sa puso nila na dapat silang magsisi sa kasalanan. Wala silang damdamin na magsisi sa kasalanan. Andyan yung nasa ministry lang sila. Andyan yung napakatagal na nila matagal na sila sa pananampalataya. Pero bakit wala silang personal na relationship sa Panginoon? Dahil hindi nila nararamdaman na kailangan nila ang Panginoon at kailangan nila magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang Panginoon, nag-alay siya ng buhay dahil sa ating mga kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit si Kristo'y namatay sa krus. Kaya dapat nating tanggapin sa puso natin na si Kristo'y nag-alay ng buhay dahil sa ating mga kasalanan. Katulad na lamang ng kwento ng isang Pariseo at si Mateo na maniningil ng buwis. Ang Pariseo, nagsisi ba siya sa kanyang dasal? Wala siyang pagsisisi na binanggit doon. Hindi siya nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Pero andun yung panalangin niya. Pero si Mateo na maniningil ng buwis, nagpakumbaba siya. Ibinaba niya ang sarili niya dahil alam niya na siya ay isang makasalanan. Ang tanging hangarin niya, ipatawarin siya ng Panginoon sa kanyang dasal. Dahil siya isang makasalanan. Sa puso niya, alam niya na siya isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ibinaba niya ang kanyang sarili sa pamagitan na ma-realize niya na siya isang makasalanan. Tayo, sa harapan ng Panginoon ngayon, ramdam niyo ba na kayo isang makasalanan? Nakakaramdam ba kayo ng kabigatan na dapat kayo magsisi sa harapan ng Panginoon? Katulad ni Mateo na maniningil ng buwis. Nararamdaman niyo ba sa puso niyo na dapat akong umiyak sa harapan ng Panginoon, na dapat kong pagsisihan ito para mapatawad ako ng ating Panginoon sa lahat ng aking mga pagkakasala? O wala lang kayo mararamdaman? Magdarasal lang kayo sa harapan ng Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga pagpapala. Pero Lord, may kahilingan ako, may problema ako, dapat tulungan niyo ako sa problema ko. Asan yung repentance? Asan yung paglilinis ng puso't isipan ninyo? Nananampalataya lang kayo, tumatawag kayo sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kanilang langit. Huwag lang kayong tumawag sa Panginoon. Huwag lang kayong sumampalataya. Dapat may pagbabago sa puso ninyo. Katulad ni Mateo, na-realize niya na siya isang makasalanan. Kaya sa kanyang dasal, nagmakaawa siya na patawarin siya sa kanyang mga kasalanan at pinatawad siya ng Panginoon. Umuwi siya na pinatawad ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, huwag natin sayangin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng ating Diyos. Huwag niyo sayangin yung every preaching na hindi kayo makapag-realize na kayo isang makasalanan. Huwag niyo sayangin yung pagkakataon na tinawag kayo ng Panginoon na dapat pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Huwag natin sayangin. Katulad na lamang ng Hebrew chapter 3 verse 15. Sinasabi niya dito, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng kayo'y maghimagsik sa Diyos. Ang puso ninyo huwag niyong patigasin. I-accept ninyo ang salita ng Panginoon. I-accept ninyo yung gospel ng pagsisisi sa kasalanan. Sa puso ninyo, alalahanin ninyo yung bawat kasalanan na gawa ninyo sa harapan ng ating Panginoon. Kung nais ninyo ng pagpapala para sa Panginoon, unahin niyo muna ang Panginoon. Unahin niyo muna siya sa buhay ninyo, na sa gayon pagpalain ka ng ating Panginoon Jesus. Kapatid, dapat natin pagsisihan yung lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi lamang sa pagpapala. Hindi lamang sa pagpapala tayo dapat nakatuon sa pananampalataya, kundi andun yung pagpaparangal natin sa ating Panginoon. Itinataas natin siya dahil alam natin. Tumatawag tayo sa Kanya dahil alam natin na ang ating Panginoon ay bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Tandaan ninyo, malapit na dumating ang ating Panginoon. Malapit na dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero
Ang Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon na magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na pagsisihan lahat ng ating mga pagkakamali, na manumbalik tayo sa Kanyang presensya. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga, nung mangaral ng ating Panginoon, ano ang panawagan niya? Magsisi na kayo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kaya nga mga kapatid, alalahanin natin kung ano nga ba ang mga kasalanan na nagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Tignan natin ang ating sarili. Bukas ba ang puso natin sa pagsisisi? Ramdam ba natin sa puso natin? Tumagos ba sa puso natin ang mensahe ng Panginoon? O wala lang? Narinig lang natin ito. Pero wala. Wala akong naramdaman, Lord. Ibang naramdaman ko. Manhid na ako. Manhid na ang puso ko, kaya hindi ko nararamdaman na dapat ako magsisi ngayon. Hindi ko na maramdaman na dapat ako magsisi sa iyong harapan. Ang Panginoon, nagtitiwala siya sa inyo kung makita niya na malinis ang inyong puso at isipan. Ang tunay na binago ng Hudyo, ang tunay na binago ng Panginoon, yung binago siya sa puso't kalooban. Yun ang tunay na binago sa harapan ng ating Panginoon. Hindi yung binago siya sa buhay niya na mayaman na siya at pinagpala na siya. Hindi yun yung tunay na pagbabago sa harapan ng Panginoon. Ang tunay na binago ng Panginoon, nakikita sa kanyang mga gawa. Nakikita sa kanyang mga testimony kung ano ba yung patotoo niya patungkol sa Panginoon. Yun ang tunay na binago. Mula sa puso lalabas sa kanyang bibig yung patotoo patungkol kay Kristo. Kaya tayo, linisin muna natin ang ating mga puso. Nang sa gayon, maranasan natin sa buhay natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa oras na ito, tayong lahat ay magdasal sa harapan ng ating Panginoon. Magdasal tayo. Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso.